Praise the Lord. Good morning sa umahan. Sa inyo lahat. Praise God. And glory to God. Okay, Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Basahin natin na sabay-sabay. Philippians 2 chapter 5 verse hanggang 11. Read begin. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Let us go to the Lord in prayer. Almighty God, our loving Father, Lord, thank you for this day. Thank you sa inyong salita na aming nabasa. Thank you mag-joy sa this school, Lord. Partially, thank you sa inyong kabutihan sa bawat sa aming mga buhay, Lord. Sa inyong faithfulness, despite ang aming mga pagkukulang, nandiyan na yung faithfulness sa aming mga buhay, Lord. Forgive us in cleansing heart. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Lord, we pray na ang panimbahan din sa Bitani Baptist Makati, personally adjustment, Lord. Kahit dito rin sa amin, Lord, sa Bitani Calibubisyon, pagkawan nyo rin, Lord, ang bawat mga manapalaya dito, mag-grow spiritually. Thank you, Lord, sa mga kaluwang naligtas, nabigyan ng gospel tracts. We pray, Lord, revival rin sa mga wala pa dito, Lord. At kayo mag-panguna sa amin, we pray, Heavenly Father, have mercy on us na kayo makalubin ng lugar, Lord. Lupa, financial, makahabang lupa para sa mapatayo ng church building. At kayo mag-provide ng mga manampalataya, Lord, sa Bitani Baptist Church Mission, Calibon. Salamat po na marami. Bless the message today in Jesus Christ's name. Amen. Ang title ay The Mind of Christ. Ang title, The Mind of Christ. The Mind of Christ. Of course, ang mind ni Lord Jesus Christ, siya ay Son of God, siya ay Savior, Lord, suffering servant, Son of Man, siya ay Redeemer, sin bearer, siya ay 100% God, 100% man, God in the human form. Siya lang ang taong walang kasalanan. 1 Corinthians 15:47, the first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. Christ gave himself to us. Galatians chapter 2 verse 20. Galatians chapter 2 verse 20. Hana, ang sa CR, ilaw. Galatians 2 chapter 2 verse 20 ay ganito. Galatians 2:20. So ganito po, I am crucified with Christ, nevertheless yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Yung electric fan lang yung tanggalan ay huwag lang yung sound system. Yan. Okay, the mind. At ito namang mind natin, ang mind natin ito ay importante sa bahagi ng katawan. Of course, importante rin yung puso, everything. Kahit yung pilik mata, importante rin yun. Kung walang pilik mata ay mapupuwing tayo. Pero ang mind rin ay isa sa mga importante sa bahagi ng katawan ng tao. Ang sound mind, good mind, matino na pag-isip, maliwalas na isip, malinis na isip, mabuting isip. Kung sa computer ito ay CPU, Central Processing Unit. Kung ano ang input, siyang output. Kaya input sa mind natin yung mga biblical na mga truth, Bible verses, memorization. Mind that think heavenly things. Yung isip natin na nag-isip tayo ng mga heavenly things above sa makalangit na bagay. Dahil sa time natin
ngayon ay nating mind ay minsan kung hindi tayo aware, ay mapokus tayo sa dito sa worldly things, sa mga material things. Kaya importante ay, sabi nga sa Colossians chapter 3 ay set your affection, yung love mo, yung pag-iisip mo on the things above. Iniisip ay mga godly mind. At we used to have the mind of Christ. So magkaroon tayo ng the mind of Christ. Siguro ito, galaro si G ng chess, si JJ, baka yung mga moves nila, habang katulog na, yung kung anong moves nila, yan ang nag-work sa kanilang mind. Kahit kayo na natutulog, kahit ako, minsan natutulog mo, pero hindi makatulog, nag-work yung mind, di ba? Naranasan nyo yun, no? Nakapikit ka, pero yung mind mo ay nag-work out. Sige pa rin. Naisip. So, importante yung mind. Meron tayong sound mind. Kaya ingatan natin yung mind natin. Kaya may helmet. Kung gamuton, may helmet kay. Kung madisgrasya man, ma-injury yung kamay o paa, huwag lang yung mind. Kaya pag once na yung mind ay, yung utak ay na bulilyaso, nakakaroon ng mental illness. Diba? So mahalaga yung mind natin. Ingatan natin yung ating mga mind, ating isip. Kaya, the mind of Christ. Okay? The mind of Christ. The mind of Christ, number 1, ay humble mind. So verse 6. Philippians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Sabi dito, ay, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in passion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. So number 1 ay humble mind. So ito si Lord Jesus Christ. Meron siyang tinatawag na humble mind. Christ humility character. Sa verse number 6. Sa atin, anuman ang maabot sa buhay na ito, ikaw man ay yumaman, ikaw man ay maging matanyag, successful, ikaw man ay traveling all around the world, meron kang mataas na high salary, ikaw man naging powerful sa lipunan, etc. Still learn from the character of our Lord Jesus Christ na meron siyang humble mind. Imagine, kita natin yung humble mind ni Lord Jesus na although siya ay Diyos, pero hindi niya ipinantay ang sarili niya. Sabi doon sa verse number who being in the form of God thought it not, hindi naisip, thought it not robbery to be equal with God. So nagpasubmit pa siya sa Heavenly Father. Not my will, but thine, sabi ng Panginoon sa Kristo. Number 2, ay mayroong servant mind. Sa verse 7, who being, made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Naging katulad natin ang Panginoon sa Kristo, form of a servant. So, tinatawag na servant mind. So, mayroong servant mind. Ibig sabihin ay na servant ay alipin. Mayroong sugoon, no? Alipin yung kaisipan. Servant leadership yan si Lord Jesus. Leader ang Panginoon. Siya ang nag-pastor sa 12 disciples. Judas pa yung isa doon. Pero hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disciples. So makita natin yung servant leadership na hindi porke leader ka, pastor ka, ay hindi ka na magwalis, hindi ka maghugas ng plato. Ibig sabihin, ginagawa mo yun. Basta pastor yan, automatic yan ay talugan nagpayunir at umasinso na. Hindi mo na kailangang utusan yan kay lahat ng trabaho niya na. Kaya kung ikaw ay membro, tapos ikaw mana ay manager na, supervisor, attorney, judge, natuto ka pa rin na magwalis, magpunas, ito sa mga big churches sa Manila, na kanilang mga asset ay mga judges.
mga doktor, mga dentist, mga CPA, dahil sa church, no? Ay, kapag sila nag-serve sa Panginoon, ay nag-serve man sa mga tao. Kaya, hindi yan ibig sabihin na manager sa bangko o sa opisina at pagabot sa church ay hindi na makahawak na walis tambok. Ang isip rin niyan ay servant. So, mag-link servant. Si Lord Jesus nga Panginoon na siya, Diyos na siya, pero inugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. At alam natin, ang pinakamadumi sa time na to ay ang mga paa dahil that time ay maputik, malikabok, so dirty. No? Kaya ang mga paa. Pero ang Panginoong Isus, sinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disciples. Made in the likeness of men. Naging katulad natin ang Panginoong Kristo. Experience to be hungry. So, experience siya na maging nagutom. Naranasan niya magutom siya. Naranasan na maging nauhaw. Kaya, pag ikaw ay nagugutom, ikaw ay nauhaw, ikaw ay na-reject, alam ng Panginoon yan dahil na-reject rin ang Panginoon. Ikaw ay inalipusta, ikaw ay binubuli, minamak, ikaw ay dinuraan, alam ng Panginoon yan. Ikaw ay traidorin, alam ng Panginoon yan. Ikaw ay abandon, pinabayaan ka, emotionally and physically tortured, abuse ikaw, bias ang kanilang judgment sa iyo, alam ng Panginoon yan dahil ang Panginoong Isus naranasan yan. Nakaroon ng discrimination, ridicule, siya tinutuya. Siya mayroong death threat. Sa ating buhay, wala pa naman tayong death threat. May death threat na ba kayo? Wala, di ba? Ang Panginoong Isus, maraming death threat. Binabato pa nga siya. Binabato. Ang Panginoong Isus suffer false accusation at marami pa na siya ay iniwan ng kanyang mga disciples. Iniwan niya kay recorded niya sa Bible at iba pa. Pero ganun pa man, siya ay nanatili na ang kanyang servant mind, servant leadership attitude ay nandoon. Suffered death on the cross, became obedient unto death. Kaya ang consequence naman, resulta sa verse 9 ay ganito. Sa verse 9, Philippians chapter 2 verse 9, wherefore God, yung God the Father, also hath highly exalted him. Highly na, exalted, mataas na, highly na, exalted him, si Jesus Christ, and given him a name which is above every name. Binigyan siya ng pangalan na sa lahat ng pangalan dito sa libutan, ang kanyang pangalan ay above every name, yung name na Jesus Christ. Kaya kayo pag may anak kayo, huwag niyo pangalan sa anak niyo ay Jesus o Jesus, ha? Kasi pag naging bata na yan, elementary na yan, at inutos yung bumili ng suka o bili ng bawang at hindi sumunod, mamaya sabi mo, matigas na ulo nito si Jesus. O ay, napan mo pa yung pangalan ni Jesus, so huwag mo pangalan ng pangalan. Kasi ang mga tao noon ay walang maisip na pangalan, puro lang Maria, puro lang Jesus. Kaya minsan mayroong Jesus dito ang kilala sa Laser na kada linggo na sa sabungan. Kilala rin na ID, no? Kilala na ID. Dinala ako ni Jesus ngayon sa sabungan. Pangalan niya, ako yung tagapili niya ng manok. Kaya huwag ipangalan yung Jesus na yan sa mga generation nyo. JJ, ha? Huwag ipangalan. Pangalan niya lang ay Michael or Gabriel or Jackniel or Denver Drew. Elijah. Yan ang mga ganun ang mga pangalan. Or Rachel, Leah, Abigail, sa mga babae, mga Sarah, na mga pangalan na mga maganda, biblical. Kaya binigyan ng Panginoong Diyos Ama si Jesus na above name. Given him a name which is above every name. At pag mapakinggan nila yung pangalan ng Jesus, in Jesus Christ name, yung mga evil spirit na ay nag-layas na palayo. Takot sila sa pangalan ni Jesus Christ. Yan ang pangalan na makapangyarihan sa lahat. Jesus Christ, the Lord
Jesus Christ. Kaya God highly exalted Him, gave Him a name above every name. Another truth in verse 10. Sabi doon, that at the name of Jesus, sa pangalan ni Lord Jesus, every knee. So lahat naman ng tao ay may tuhod. Every knee should bow. Yuyuko. Manikluhod of things in heaven and things in earth and things under the earth. Kaya, yan ang katotohanan. Knee should bow. Ang tao sa buong sanlibutan sa 7 continent ay more than 8 billion people na. And all kinds of religion yan. May Buddhist, Islam, Hindu, Shintoism, atheist, mga tribal beliefs, mga cults na ayaw kumilala kay Kristo na Diyos. Kaya lahat yan ay luluhod. Meron namang tao, si Nick Vujicic, namatay na pala si Nick Vujicic, no? Matagal na, nitong year lang yata, Nick Vujicic. Yung no arms, no feet, pero nag-preach siya. Swimmer yan. Pero nakapag-asawa siya at mayroon 3 yata yung anak niya, lang 3. Guwapo. Ay, si Nick Vujicic, may sakit pala siya. At siya ay no arms, no feet. Pero may tuhod. Yan. So, walang kamay, walang paa, pero may tuhod. Kaya, lahat ng tao, sabi ng Bible, every knee should bow. Ibig sabihin, lahat ng tuhod. Tuhod ng mga Arabo, ng mga Muslim, ng mga Hindu, ng mga Kristiyano, ng mga Kulto, ng mga atheist, Shintoism, sa Japanese, sa Chinese. Yung tuhod ni Mao Zedong, ni Xi Jinping, yung tuhod ng Presidente ng North Korea, sino ni Jay? Presidente ng North Korea? Kim Jong-il? Kim Jong-un? So, tuhod. At pati yung tuhod ni President Putin ng Russia. At yung mga si King Fahd ng Saudi, at saka yung si Sultan pa ng Brunei, o si Sultan doon. At yung si Khomeini, at saka yung sa Iran na yan na leader. Si Khomeini ang leader nila, no? Pati si President Trump, George Bush, si Obama, yung sa Europe na yan, sa Great Britain, pati tuhod ni Duterte, tuhod ni President Bongbong Marcos, lahat ng mga tuhod na yan, luluhod kay Jesus Christ. Amen? O luluhod. Sabi ng Bible, every knee should bow of things in earth yan, ha? Earth yan. Yung things in heaven, sino naman yun? Mga angels. Sila Michael Angel, Michael Gabriel, mga seraphims, mga cherubim, ano ba mga angels? Maraming kinds of angels. Sa things in heaven yan, mga 24 elders. Siyempre, except the Holy Spirit, God the Father, siyempre. Luluhod yan. Things in heaven, things on earth. Dito sa earth, yung mga noble, kings, mga presidents, prime minister, senator, congressman, governor, mayors, barangay captain, councilor, lahat. Mga manager, mga generals, lahat yan luluhod kay Jesus Christ. At yung ayaw tatanggap kay Jesus Christ na Diyos, luluhod yan. Kaya pag hindi tatanggap sila kay Jesus Christ na Diyos, impyerno ulit sila. Siyempre, anti-Christ yan. Pag hindi matanggap kay Jesus Christ na Diyos, tanggap na ng Diyos Ama na si Jesus Christ ay Diyos. Amen? Hebrews 1:8. Ang trono o Diyos, sabi sa anak, ay forever. Yung anak na, i-recognize ng Ama na Diyos. Tapos sa ating kapanahonan, kahit noong unang panahon, mga Parisiyo, at sa time natin, mayroong mga kulto, mga reliyon na hindi matanggap na si Jesus Christ ang Diyos. Luluhod yan sila. Mga antikristo yan. Siyempre, kung hindi ka sunod sa turo ni Jesus, anti-Christ sila. Pero ang dami nilang mga nihikayat. At ang dami nilang pera. No, I don't care kung ano silang pera. Dito na sa lokal, di naman madadala. Kahit nasabihin pang ganito lang ating sitwasyon, no? Na hindi tayo, hindi maaliwan ang ating lugar. Sige lang, importante lang ay church is people. Pero kung tayo naman ay bibigyan ng Panginoon in God's time ay, siyempre, may okay man akong Pilipino. Pero tandaan nyo, meron Baptist Church na ilan yun? 30 years nilang inayos, no? Pinaganda, lahat na tapos.
Sa 30 minutes lang, nakasunog, ubos lahat yung church building ng Baptist sa Luzon na tayo. Imagine ano? Walang. Pero importante lang ay yung lupa. Ano yung lupa? Under the earth. Hmm. Yan, ano pastor, under the earth. Ay, yung under the earth naman, ito yung mga demons, mga sisitan, mga evil spirits. At siyempre, yung mga unsaved doon, mga napunta doon, mga fallen angels, yan yung under the earth. Okay, so, yung things sa heaven, except the Holy Spirit and God the Father, luluhod dyan sa Panginoon, Iso Kristo. At things on earth, siyempre yung mga president, mga prime minister, mga hari, lahat na may katungkulan, even the ordinary people, lahat knee shall bow. At sabi pa dito ay yung things under the earth ay ito yung mga demons, fallen angels, mga unsaved, si Satan. Yun ay luluhod. Sabi dito, Philippians chapter 2 verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Ayan. Yung mga evil spirit. Kaya lulod sila, things under the earth. At lahat naman ay may tuhod, ang tao, siyempre lulod, things under the earth, ito yung nabanggit ko ng mga fallen angels, si Satan of course. And what will they say? Anong kanila sasabihin sa verse 11? And that every tongue, lahat naman ng tao may dila, every tongue should confess. Ikampisan nila that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yan ang sabi nila, Jesus Christ is Lord. O yung mga Hindu na pinipersecute nila yung mga Christian sa India. May mga missionary doon. Pinapatay, sinusunog yung mga property sa sakyan, pati yung buong missionary, tatay, mga anak, sinusunog sa loob ng sakyan. Even doon sa Nigeria, mga extremist na Muslim, sinusunog yung mga bahay, mga Christian pinapapatay. Even sa China, yung mga komunista, even sa North Korea, pinaparosa hanggang third generation. So, lahat yan ay, even mga Jewish people, ang mga Christian ay kanila yung dinuduraan. Pinipersecute ng mga Hudyo yung mga Christian. Pero yung mga nag-persecute na yan, sasabihin na nila, balang araw, that Jesus Christ is Lord. Ang pinipersecute nila ay hindi yung mga Christian na malingkod ng Panginoon na pala si Jesus Christ mismo. Ginawa na rin yan yung Apostle Paul. It's hard for you to pick against the prick. Mahirap sumipa sa tulis. Kaya Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So the mind of Christ. Number 1, ang mind ni Kristo, Jesus. Number 1, humble mind. Number 2, servant mind. So ganun din dapat tayo. Meron tayong humble mind at meron tayong servant mind. Amen? So, salamat dito sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo ay kayo ay meron tayong tinatawag na servant mind at humble mind tayo dito. Even si Pastor Nabli ay talagang humble man siya na klase nga pagka-pastor, no? One time na pagkatapos ko mag-testimony yata ito, ay binigay ko yung microphone sa kanya. Hindi ko siya alam yung may lagayin pala doon ng microphone. Pero ang ginawa lang naman niya ay tinanggap na ito na microphone na wat ibang wat ibang salit-salita. Pero mga iba ang pastor ko ay pagkagiting, parisgal ka pa. Nilagay mo doon. Pero siya, pagka abot ka ng microphone, tinanggap niya. Tapos siya na naglagay doon. Hindi ko rin kasi alam kung saan nalagay sa tripod. Pero makita mo doon yung humble mind ba sa kanya. Ni Pastor Jerry Nagli sa Praise the Lord sa kanino. At yung pastor na napaka-humble mind at lang siya, focus lang siya sa world mission, world evangelism. Ang Bethany Baptist Church Magate meron ng 87 missionary to the foreign fields at may 10 naman na standby
Sabi yung 10 na yun ay para sa 2027. Ipipresent yan sa February 2027 sa World Mission Conference. So magiging 97 na. Tapos, so 97, pag 98 na, may 99, sabi ni Pastor Namlio, Pastor, ako yung sa 100 na. May marang mag-isip na yan, pang 100 ako. O Jay, pang 100 ka? Galingan. May maunahan ka na yan, bata ka pa. May unahan na lang mission. Siyempre, pag nag-surrender ka, mag-mission ako ay. Di man agad-agad na mission ka. Siyempre, ka-training pa ng eskwela, i-train pa, abo ba ng process ko? Kukuha ka pa ng passport, visa, hindi madali. Ipon pa ng pera, mag-deputize ka na sa churches all over the Philippines. So, by the grace of God, Bethany Baptist Church sa Makati, by the grace of God, sa buong Pilipinas ay number 1 sa kapadala ng mission. Ha? So, privilege na na-adapt kita sa Bethany. Or pasalamat sa Clan Baptist Church, Pastor Yulia, ginlit go tayo. So, yun ang blessing ni Lord. Mas abo pa rin sa Clan. Sa Paul Chapel, ang bani Pastor Paul Chapel sa Lancaster Baptist Church America. Even kay Pastor Jack River siguro, abo para sa Bethany Makati. Siyempre, depende Bisaga, Pastor na mag-motivate pa. At rin nag-surrender, may mga trabaho karon. May mga trabaho na professional ka, at mga mataas na mga ramo, tapos nag-surrender ka. Kaya ba rin Pastor, sigurado ka, surrender ka. Kasi mag-surrender ka, surrender ka eh. Siyempre, madugaan eh, manog-giving ba, offering. Siyempre, kung tanan na mag-mission, mauubusan ng pan. Ang membro ay dito sa Bethany Makati. So, ang Bethany Makati ay 72 o 73 na sa February. 72 o 73. Ayan, basta rin karon. So, praise the Lord na makabilang tayo doon. At by the grace of God, nabigyan natin ng gospel tracts na unang year natin na 1,097 na gospel tracts. Nag-profess tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior ay 116 apat yung baptism. At then second year natin nabigyan ng gospel tracts ay 1,218 na tumanggap kay Jesus, profession by faith as Lord and Savior ay 134 at 5 baptism. Last month July, ang nabigyan ng gospel tracts natin, nabigyan ng gospel tracts ay ganitong gospel tracts ay English to, may Tagalog ay 134 at 30 yung profession of faith tumanggap sa Panginoon. At ngayong August, as of kahapon, ang nabigyan ng gospel tracts ay 134 at 15 yung tumanggap sa Panginoon. Nung nakasuriling nito sa pabahay sa Naloob, ay nabisita man ako sa unit ng Sister Annalisa, yung third nga nanay, nakita ko man nabiso ko na hindi naman ninakaw yung mga jealousy na doon. At nakita ko mga nanay ng Ibis. So may prospect tayo doon at yung mga Bilurin Faith family man na dati sa Briones ang dati. Pag dumating ako niyan, nagapila na yung mga bata sa akin kaya gahingi ng tinapay. No? So, nandun na sila, ginapuntahan namin. So, dami tayong mga prospect. Kaya kung sabihin nyo na kung may na-sharean kayo at nabigyan ng gospel tracts. Kung makapabulakan si Sister Pen, ay mayroon ba akong amigo sa Bulacan, San Jose, sa Gospel Light Bible Baptist Church, classmate ko si Pastor John Lomboy. Meron din si... Ha? Hindi matulay. Hindi kaloban. Di Kaloban. Dito lang. Hindi ka Lord. O dito lang maghanap ng trabaho. Kung kami si Jomar, scholar naman, ay mag-pray lang si Papa. So yun, praise the Lord. Hanggang dyan lang muna. The mind of Christ. Kaya sabi sa verse 5, Philippians 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So ito dapat sa ating mga mind, ha? Humble mind, huwag tayong maging mayabang dahil alam naman natin principle, ang namamataas ay babagsak ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay tataas ng Diyos. O itamot, ginakpan ng tao dati, inatuya-tuya, ina-underestimate. O, by the grace of God, napunta ako sa dami na napunta sa Bethany Makati. Dream come true, no? Oo.
Tapos nakapress pa ko piko for the grace of God. Ano yan? Pag gina-underestimate ka, ginatuya-tuya ka, ginasika-sika ka, ay God will promote you. Diba? So, pag-pray natin, siyempre, sabi nga yung pastor si Kila, yung minintong, yung pastor, bilang missionary pastor ay tuloy-tuloy lang. Siyempre, nakagawa na kita yan sa Purok Enero. Kay pagyabi ay, bigit, betra plaster, abi lang ng mga sound system, bukabing man ay, maliban kong yaga katulog. So, ako tayo consider. Pero sige lang. Pero kung dumating naman sana si Lord Jesus, ay, praise the Lord. Hindi natin problema. Eh? Pero kung wala, ano nga, tuloy lang tayo. No? Continue lang. Keep on lang. Amen? So, kung yung iba'y wala dito, ay sige lang, patuloy natin ang sama natin sa Lord. Ito na yung priority yung araw ng linggo para sa Panginoon. No? Yung priority kaysa anumang activity. If ever yet, no? Number one sa Panginoon na pray. Our God, loving Father, may the Lord, thank you sa iyong salita at salamat na the mind of Christ. Pagkakaan mo kami, Panginoon, kung ano ang mind ng Panginoon sa Kristo ay ganoon din ang mind, Panginoon. Encourage mo kami, nasulat ng Apostol Pablo. The humble mind, the servant mind, Panginoon. We pray na ito'y makita niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Yung humble mind and the servant mind, Panginoon. Kapalain niyo po, Heavenly Father, yung bawat isa na dito, darapos sa mga family. We pray na wala dito, Lord. We pray kasama namin sila na Panginoon, kanang spiritual life, na mag-grow sila, Panginoon. Kaya kung malayo sila sa panimbahan, ay hindi sila mag-grow, Panginoon. Hindi rin maasahan, Lord, Panginoon, sa YouTube, sa social media, kung panoorin man yun, hindi man ginapanood, Lord. So we pray na gusto mo, Panginoon, na kami ay sama-sama, sabi ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together, Panginoon, yung physical appearance, Panginoon, na nandito kami. So salamat sa presensya ng bawat isa, ng salit, nakikita kami, Panginoon. Panahin niyo, Panginoon, kalooban mo kay Sister Pen, Panginoon, na nakatrabaho na sa Bulacan o hindi. I pray and wisdom, good and financial provision para sa kanya, kay Pars, Panginoon, sa pag-aaral. Ibig si Papa, magkaroon ng trabaho na matino, maganda, maayos. Sa pag-aaral ni Lilden, ni Crystal, Caitlin, ni Hannah Giving, ni Denver, ni Julie, Panginoon. Si Caitlin, i-pray na tayo. Tulungan niyo, Panginoon, ng Sri Lankan, si 3D, Simon, Carmen niyo, Panginoon, ang pag-aaral. Tulungan sila ang pamawat mga estudyante, Panginoon. We pray, Lord, na yung asawa, Lord, na hanggang ngayon, 1 month na pumatos pa rin sa ospital. At ang meron na silang bill ay kay Pastor Gaga na 800,000. Lord, kabagan na rin yung asawa ni Siguan na gumaling, Panginoon, at maligtas rin. Sana nasira na siya ng gospel niya na kanyang may bahan. Tulungan niyo sila kayo ng financial at healing. Ipring, Panginoon, ingatan mo si Mila sa Middle East. Pwede tayong good sa kanya. May silino, kahit din sa Panginoon, or din si Julius Quality, Batit Boy, Dinis, Bishop Lina, we pray na si Brother Bon, ingatan mo yung Panginoon, and then we pray financial needs para sa bagong unit na motor. Even financial provision rin sa Bethany Baptist Mission Kalibo para Lord makapurchase ng lupa in the future, Lord, kayo matawag. Parang si Pastor Nabli sa kasal kay Mama din sa September 10, provision rin, successful. Even ka namin lang sa inyong pamangkin sa September 5 kasal sa Palawan. Palaan niyo rin, Panginoon, provision rin at provision sa ulit, paulit, Panginoon. Sa ticket pa sa airplane. Ingatan mo rin siya. I-pray ng Panginoon, si Ate Mili, healing rin sa kanya, Panginoon. Kanyang diabetes na heavy, parang extra, ingatan, sa strength, sa mga anak, mga ito, kanyang tayo ng bisa ng damisa, at ni Jeremy, ni Marin, ni Matanak, sa kalabang niya sa Panginoon. Even kay Mamaha, we pray, Lord. Salamat po. Marami, we pray mga Jewish people, salvation sa kanila. We pray mga missionary, foreign, local, Panginoon.
sa Aklan. Marami pa po sa Aklan pero walang gospel witness. We pray na kayo po magkaroon ng harvest sa bus harvest mission field dito sa Aklan, even sa ibang probinsya, even sa Thailand, sa Japan, sa North Korea, sa China, sa Middle East, Lord, sa Africa, marami rin Panginoon. May pagkaluluwa na wala pa kay Jesus Christ. Sa dito, Lord, sa Philippines. Lord, maraming mga courts, Panginoon, we pray, Lord, na-receive yung mga kaluluwa ng mga court ko, Panginoon. We pray, may masipag yung mga baptist ng mga mananampalataya sa pagsawirin sa pag-evangelize. Lord, we pray, Monique, healing sa kanila, mga analisa sa kanilang mga sakit sa loob ng katawan, Panginoon. Even yung iba dito, Lord, may maramdaman. May si Papa, total healing, Panginoon, sa kanilang injury. May si Brother Bong, Brother Gal, na tayo sa pag-Lord. Nasa provision man kayo dito sa yung motor, Lord, na yung nakasanla ng motor na nakuha yung ORCR at ba pa mga loan nila na bayaran based lang sa financial nila provision. Salamat po. Marami pa pala namin giving kahit sa mapiring list na kita na giver. Even physical food pa pala ngayon po na. Salamat rin sa kanang sa pagluluto at salamat kayo na hindi sa pagdadala mga guys staffings pag-minute, Lord. Salamat at kalimutan kami pag-pray. Malapit namin siya, Lord. We pray ang occupancy permit sa Litany Baptist Makati, Lord, na-approve na release ni Lord at maka-open na sila ng another course na vocational course. Palahin rin mga homeboys, homegirls doon sa kanilang training. Salamat po ng marami sa lahat na glory, honor, and power at kayo pong patuloy na mag-bless bisan tomorrow, Lord, sa school na kanya rin bawat estudyante. Sa aming prayer, thanksgiving, in Jesus Christ's name. Amen. Amen.